Salamat po Diyos dahil wala nang pinakamasarap kundi ang masamba ka namin sa espiritu at katotohanan. Wala nang pinakamahalaga sa aming buhay yung maibigay namin sa inyo ang aming buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. At higit sa lahat, sabi niyo po sa Jeremiah 29 verse 11, kayo lamang ang nakakaalam na mga magandang plano sa aming buhay. Mga planong hindi namin ikasasama, kundi sa ikabubuti upang dulutan kami ng punong-puno ng pag-asa sa hinaharap. Thank you. Dahil the best ang magandang plano niyo po sa aming buhay. Sabi niyo po sa Kawikaan 19 verse 21, ang tao ay maraming iniisip, maraming pinaplano, ngunit ang kalooban mo pa rin ang magaganap. Suko po kami sa inyong harapan. Hawakan niyo po patuloy ang buhay namin. Hawakan niyo po ang aming puso. Dahil ang taong pinagtatagumpay ninyo ay mga taong may not my will, but your will be done. Bagaman kami po ay nagkakamali, nagkukulang, pero inililid niyo pa rin kami sa tamang daan para maganap namin ang purpose niyo sa aming buhay. Maganap namin ang layunin namin. Kung bakit kami ipinanganak, kung bakit kami isinilang, kung bakit kami nabubuhay sa mundong ito para kayo bigyan ng karangalan. Kung anong meron kami, kakayanan, talento, hininga, lakas, ito'y dahil lamang sa inyo. Kung bakit kami nabubuhay sa mundong ito, dahil lamang ito sa inyo. Kung bakit kami may pamilya, may biological family, may spiritual family. Meron kaming natatahan ng barangay, bayan, bansa. Ito'y dahil lamang sa inyo. Kasi kayo po ang may hawak ng aming hininga. Pwede nyo itong dagdagan, pwede nyo kunin ito. Kayo ang nagbibigay, kayo rin ang bumabawi. Kaya magpapasalamat pa rin kami sa inyo sa lahat ng panahon. Dahil hawak nyo ang aming kinabukasan. Salamat po ngayon pong umaga. Kami po yung nagpapakumbaba. Salamat sa lahat na nakakonect sa website na ito. Sa Ama, Ina, Dalagat, Binata, mga ibang lahi, even sa iba't ibang bansa dito. Pagpalain nyo po ang umagang ito na kontrolin kami ng Banal na Espiritu. Ako po yung instrumento lamang ninyo at ibinibigay ko sa inyo ang aking buong buhay para maging pagpapala sa makikinig ngayong umaga. At ang kapayapaan ay dumalay sa puso ng bawat isa. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God po. At so good morning po sa ating lahat. At salamat po sa patuloy niyo pong pag-share sa lahat na nakakonect sa website na ito. Sa mga nasa tahanan, nasa ibang probinsya at nasa ibang bansa. So tayo po ay nakapahinga. Mahaba po ang ating bakasyon. At na-enjoy po natin yung mga reunion sa family. At bukas, simulan na po uli ng pag-aaral, pagtatrabaho, pag-ninegosyo. Ano? At yan po ibiyaya po ng Diyos. Kaya walang dahilan para hindi natin pasalamatan po ang Diyos. So, ang title po natin ngayong umaga ay Give Thanks in Every Season. Ano ho? Pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng panahon. At alam po natin na hinahanap ng Diyos yung pusong mapagpasalamat. Sabi po rito ay sa lahat ng panahon. Ano po? At salamat po sa inyong pag-share. Ano ho? Thank you. Dahil mas marami po ang lumalakas, tumatatag at nakakakilala sa Panginoon sa inyong pag-share. Sa lahat po na nag-share, salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pasalamatan ang Diyos sa lahat ng panahon. Ano ho? Palagi natin itong naririnig, lalo na po sa mga Kristiyano. God is good. Ano ho? Lagi natin narinig po yan.
Kapag ka mayroong may sakit na gumaling, God is good. Kapag ka may nakapasa sa exam, God is good. Kapag ka ang anak mo na rebelde ay nagbalik loob sa Diyos, God is good. Lagi po natin narinig yan. Paano naman kung, halimbawa, bumagsak sa exam? Paano kung lumubha ang karamdaman? O paano kung namatayan tayo ng ating mahal sa buhay? Masasabi pa ba natin na God is good all the time? Siyempre, ang sagot ay yes na yes. Sabi mo sa katabi, yes na yes. Amen. Hindi pwedeng mabuti siya sa noong last month, tapos ngayong month na ito ay hindi. Ang Diyos ay laging mabuti sa lahat ng panahon. Hindi pwedeng mabuti siya sa isang sitwasyon, pero sa ibang sitwasyon naman ay hindi. Nakakabahala po yung nagsasabi na God is good. Tapos, papatunayan niya ito ng magagandang bagay na nangyayari sa kanya. Bakit po nakakabahala? Dahil baka mahirapan na siya magpasalamat sa Diyos kung hindi na maganda ang sitwasyon. Maaaring kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos ay ibinigay niya ang gusto natin. Paano kung pinag-iintay pa tayo ng Diyos at dumaraan tayo sa matinding problema? Makakapagpasalamat pa tayo sa Diyos. Tanungin po natin ang ating sarili ngayong araw na ito. Nagpapasalamat ba ako sa Diyos dahil madali ang buhay at wala akong major na problema? O naiisip ko na mabuti pa din ang Diyos? Kahit dumaraan ako sa mga trials at difficulties, ay nararapat ko pa ding pasalamatan ang Diyos. Nasaan po tayo doon? Ang text po natin ay, sabi po rito sa 1 Thessalonians 5:18. Sabi po rito sa 1 Thessalonians 5:18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Maliwanag po. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Para hindi natin ma-misinterpret ang ibig sabihin nito. Ipagpapasalamat ko ba ang lasing na driver na sumagasa sa akin? Ipagpapasalamat ko ba ang nag-scam sa akin ng malaking halaga ng pera? Ipagpapasalamat ko ba ang pagsasara ng aming kumpanya? Mali. Ano po? Hindi po yun ang ibig sabihin noon. Amen? Ang ibig sabihin po niyan ay, hindi sinasabi na ipagpasalamat mo ang masamang nangyari sa iyo, kundi doon sa sitwasyon na pinagdadaanan mo, good or bad, ay pwede kang magpasalamat dahil hindi nagbabago ang Diyos. Kung gusto nating sumunod sa kalooban ng Diyos, ay dapat mapagpasalamat tayo kahit anong sitwasyon na nangyayari sa ating mga buhay. He is good all the time at sasamahan ka niya sa kahit anong pinagdadaanan mo. So, dito po tayo papasok. Why we give thanks in every season. Bakit dapat tayo magpasalamat sa lahat ng panahon? Sabi mo sa iyong katabi, bakit kailangan tayo dapat magpasalamat? Praise God. Amen. Number 1. Giving thanks is good for us. Yung daw mapagpasalamat na puso ay makakabuti sa atin. Sabi po rito sa Awit 92 verse 1, ang mapagpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Ano? Yun ang keyword. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. So, yung mapagpasalamat na puso ay makakabuti sa atin. Hello? Hindi naman kaila sa inyo si Job. Ang istorya po ni Job. Nawalan siya ng kabuhayan. Si Job, walang
alam sa usapan ni Satanas at ng Diyos. Kasi pinagmamalaki ng Diyos kay Satanas si Job eh. Mabuting tao, may takot sa kanya, hindi gumagawa ng masama. Ang sabi po ni Satanas, kaya kala naman sinusunod ni Job pinagpapala mo siya eh. Subukan mong huwag siyang pagpalain nang hindi kanya sundin. O sabi ng Diyos kay Satanas, sige, gawin mo yung gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lang siya papatayin. Nawalan po siya ng inalis ni Satanas yung kabuhayan niya. 7,000 tupa. Dami po noon. Amen. Tinanggalan siya ni Satanas ng 3,000 kamelyo. Dami din noon. Tapos tinanggalan siya ng 1,000 baka. Grabe, dami po noon. Tapos 500 na asno, tinanggalan din siya. Nawalan siya ng kabuhayan. At ito yung matindi. Namatayan siya ng mahal sa buhay. 7 anak na lalaki namatay. 3 anak na babae, patay. Hello? At ito pa mabigat. Binigyan pa siya ng sakit ni Satanas. Hindi na siya makagulapay. Hinihimod na ng aso yung kanyang mga sugat-sugat. Anong response ni Job? Sa kabila ng kanyang matitinding pinagdaanan itong pagsubok. Ito po ang sabi niya sa Job 1:21. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sabi mo sa katabi, purihin si Yahweh. Anong ginawa po ni Job? Nagpasalamat pa rin. Sabi mo sa katabi, kaya mo ba yun? Kaya nga po, ito po yung isa pong halimbawa. Ano naman nangyari? Ano ang resulta? Dahil sa kabila po ng nawala sa kanya, ang lahat, nagpasalamat din sa Diyos. Ibinalik ng Diyos yung nawala sa kanya. Doble pa. Ang sabi ng Biblia, doble. Nawalan siya ng 7,000 tupa, naging 14,000 na tupa. Nawalan siya ng 3,000 kamelyo, ginawang 6,000 ng Diyos. Nawalan siya ng 1,000 baka, ay ginawang 2,000. Nawalan siya ng 500 asno, ginawang 1,000. At yung mga namatay niyang anak, pinaltan. Sabi po ng Biblia, magaganda pa. Guwapo at magaganda pa, ipinalit. Bakit? Nagpasalamat pa rin si Job. Hindi yung intimacy ni Job sa Diyos, yung personal relationship niya sa Diyos, hindi naagaw ni Satanas. Nakuha na ni Satanas lahat kuhang-kuha na. Sabi mo sa iyong katabi, kuhang-kuha na. Pero yung personal na relasyon ni Job, yun ang hindi nanakaw ni Satanas. Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag mo ipapanakaw yung relasyon mo sa Diyos. Dahil sa relasyon natin sa Diyos, nakasalalay ang kaligtasan, pagpapala, himala. Hindi yun ang nakuha ni Satanas Nakuha niya yung kabuhayan. Nakuha niya yung mahal niya sa buhay. Nabigyan niya ng sakit karamdaman. Nasaktan niya si Job. Pero yung puso ni Job, hindi nakuha. Nagpasalamat pa rin, nagpuri. Balik yung nawala. Sabi mo sa katabi, gusto mo bang ibalik yung nawala sa iyo? Gayahin mo lang si Job. Walang reklamo. Sabi mo sa katabi, huwag magreklamo. Alam ng Diyos yung nangyayari. Nakatingin siya. Hello? Kapag ang response sa atin kagaya ni Job, ano bang katangian ni Job? Una, nananatili siya nagpapasalamat sa Diyos sa kabila po na nangyari sa kanya. Pangalawa, nananatili siyang tapat. Grabe, sabi mo sa katabi, tapat. Ito po ang kahinaan ng mga tao. Minsan yung pagiging pagka po dumadating na sa pagsubok, ay hindi na po nagiging tapat. Amen. Hello? Naniwala po ba kayo doon? At naalala niyo po ba ang Panginoong Jesus? Kahit si Jesus, nung siya po ay sinubok ni Satanas, dahil unang-una gutom siya
Alam ni Satanas na nag-fasting ang Panginoon Jesus ng 40 days and 40 nights. So, alam niya, ang problema ni Jesus dyan, gutom siya. Parang mga tao, ang daming pangangailangan, ang daming problema, tatakot, baka walang pambili ng pangulam ngayong linggong ito. Nag-aalala sa kinabukasan, baka mawalan ng laman ng tiyan. Ay alam na alam ni Satanas na sa Jesus ay gutom. Isang tukso sa kanya, dinala siya sa bundok. Sabi niya doon ay, nakikita mo ba yung kayamanan ng mundong ito? Sabi ni Satanas. Kung sasamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo yan. Grabe, ano po? Inalok. Sabi mo sa iyong katabi, inalok. Naranasan mo bang alokin? Amen? Di ba? Inalok. Ay, alam si Jesus, alam niya ang tinig ng Diyos eh. So, hindi po tinanggap ni Jesus yung alok ni Satanas. Alam niyo po, sa totoo, material na bagay yon. Ito, sasabihin ko po sa inyo. Alam niyo po, makikilala mo ang totoo at ugali ng isang tao. Lalabas ang tunay na kulay niyan pagdating sa pera. Sabihin mo sa katabi, pagdating sa pera. Diyan mo, proving ko na po yan. Makikilala mo talaga yung ugali ng isang tao pagdating sa pera. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya, dito po ipinapakita yung katapatan po ni Job. Mahalaga po na maging tapat tayo sa Diyos. Jesus, tinukso. Si Job, lahat ng paraan ginawa ni Satanas, pero nanatiling tapat. Hindi napatokso. Ginawa pa rin niya yung tama. Kasi may pagpapala eh. Pagka ginawa mo yung tama, may pagpapala. Hello? At saka po, ang value natin, ang dangal po natin, lalo na po Kristiyano, hindi kayang tumbasan ng libo-libo lang ang pera. Ang dangal po natin, bigay po ng Diyos yan. Banal yan. Amen? So, sana matuto po tayo. Ano? Ang topic natin ay magpasalamat. Pero, dapat ay tayuan natin yung laging sinasabi ng salita ng Diyos. Yan yung pattern ng buhay natin eh. Alam niyo po si Joshua, tinawag na conqueror. Nung mamatay po si Moises, sabi po ng Diyos kay Moises, Joshua, ibinigay ko na yung lupang Kanaan. Ibinigay ko na sa inyo. Huwag kang liliko sa kanan, sa kaliwa. Gawin mo lang itong instruction ko. Para bang sinabi ng Diyos, tagumpay ka na. Walang lilisya sa inyo, sa inyong team. Walang lilisya. Alam niyo po, pag inaral niyo po yung Biblia, Joshua chapter verse 7, naranasan po nila na minsan sila ay natalo. Nung sasalakayin po nila yung yung lunsod ng ang sabi ng Diyos, sa lahat ng mga kasama mo, huwag kayong kukuha ng ginto, pilak. Anumang bagay na masasamsan nyo doon. May instruction. Kaya lamang, nagtaka si Joshua, bakit napaurong sila ng kalaban? Bakit tatalo sila? Ngayon sabi ng Diyos, sa mga kasama mo, ay may hindi tumupad sa kasunduan. Walang iba yan kundi si Akan. So, yung bansang Israel po ay pinahanay yung lipi ng Israel. At dahil sa ginawa po ni Akan, pati po yung kanyang lahi ay pinagbabato at napatay. Bakit? Kasama po siya sa grupo, kaya lamang gumawa siya ng labag sa kalooban ng Diyos. At nadamay po yung bansang Israel. Kaya isang beses lang natalo po
Si Joshua, kasi nga po, merong sumuway. At mula po nung mamatay po yung si Akan at ang kanyang angkan, naghilom na uli yung naglubag na uli ang loob ng Diyos sa Israel. At muli silang inirestore. Kaya lang, nadamay po yung buong angkan ni Akan. Sila po'y namatay lahat. Bakit? Lumiko, sumuway. Si Joshua nagbigay ng instruction. Maliwanag, malinaw. Ito ang gagawin natin. Sinuway niya yon. So, napahamak po siya. Kaya may tinatawag po na sin of omission. Pag sinabing sin of omission, sabi po sa Santiago 4:17, ang nakakaalam ng mabuti, ngunit hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Hindi natin pwedeng labagin ang salita ng Diyos. Yan po'y proven na. Kaya po, sana ay matuto tayo. Amen? Hindi mga tao, pagdating sa pera, lalabas na ang totoong ugali at tunay na pagkatao. Amen? Ang sabi po sa Kawikaan 22 verse 1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa ginto o pilak o kayamanan. Kahit simpleng tao ka lang, pero inirerespeto ka ng tao, iginagalang ka ng kapwa, kasi tumatayo ka talaga doon sa alam mong tama. Lalo na kung Kristiyano ka. Hindi po kasi lahat na nasa church ay totoo. Hindi lahat po na dumadalo dito totoo. Amen? May peke din. Amen? Pero hindi po ako nagko-condemn at hindi ko po maaaring sabihin ng hindi katotohanan. Kahit sa mga nakikinig, sa isang samahan, may lalabas at lalabas na hindi totoo. Si Jesus Christ na nasa lupa, sinikap niyang baguhin ang lahat ng tao. Lahat ba na bago? Hindi. May hindi totoo. Sinikap niyang baguhin ang mga Pariseo. Hindi lahat naniwala sa Kanya. Sinikap niyang baguhin ang gobyerno. Hindi rin po nangyari. Pero isa lamang meron katangian sa Jesus. Lagi siya nagpapasalamat sa Ama at ginagawa niya yung tama. Kasi pag ginawa mo yung tama, payapa ka. Wala kang guilty feelings. Kasi alam mo, yung ginawa mo tama at kalooban ng Diyos. Hello? Si Job, dahil tapat siya, nawalan siya ng 7,000 tupa. Ibinalik ng Diyos doble. Baka yung may alaga kay isang kabayo, ay kunin pa sa iyo, mawala pa sa iyo. Dahil hindi ka naging tapat. Hello? Katapatan. Sabihin mo sa katabi, katapatan. Ang sukatan po ng katapatan, hindi naman po yan sa ikaw ay malaki yung network mo. Nasa self-work yan. Sabihin mo, self-work. Kasi alam po ng tao yan. Magmamanifest po yan. At ang magiging consequence po niyan ay yung kung papaano ka namumuhay sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo magsasabi kung totoong tao tayo, yung nasa community. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Job, bakit si Job? Nanatili siyang tapat. Nanatili siyang nagtitiis. Nanatili siya nagpapasalamat sa Diyos. Kaya lahat ng nawala sa kanya, ibinalik ng Diyos. Kaya ngayon, nangyari na yan, di ba? Sabihin mo sa katabi, nangyari na yan. Huwag ka nang umulit. Baka mapagaya ka kay Akan. Saan ka ni Akan? Doon tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ay pinapangaral ko po salita ng Diyos. Huwag niyong sundin ang sinasabi ko kung hindi nababatay sa salita ng Diyos. Pero kapag nilabag niyo ang salita ng Diyos, lumabag na kayo sa kalooban ng Diyos. Hindi kayo magiging masaya. Ang pagiging masaya ay nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen?
Sa tenyo po, may makuha kayong puntos dito. Isang verse to. Awit 37 verse 3. Sabi dito, 3 points ang makukuha nyo rito. Awit 37 verse 3. Umasa ka sa Diyos. Sa Diyos ka umasa. Huwag sa tao. May limitasyon yung tao ngayon, mamamatay yan eh. Baka bukas, makaluwa, mamatay yan. Ako, nangangarap sa inyo, malay ko ba, mamayang gabi, kunin ako ni Lord. Pero tinitiyak ko sa inyo, yung sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng power sa buhay nyo yan. Ang sabi po rito, Awit 37 verse 3, sa Diyos ka umasa. Titirahin ng Diyos yung kahinaan natin. Tutuksohin tayo ni Satanas. Si Jesus, tinukso mismo ni Satanas. Si Job. Pero nanatili silang tapat. Hindi sila umalis doon sa tama. Mahirap pong kalaban ang salita ng Diyos. Pwede kayo makapagsalita sa akin ng negatibo, pero yung salita ng Diyos na narinig nyo, hindi po mawawala sa puso nyo yan. Amen? Sabi rito, ang mabuti gawin. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Gawin mo yung tama. Sabi, Roma 12:2, huwag kang makiayon sa mundong ito. Ang mga anak ng Diyos may wisdom. Hello? Nakakaalam tayo ng mabuti at masama. Eh kung hindi mo alam ang mabuti at masama, baka kailangan ma-born again ka pa. Kailangan ipanganak ka muna sa Espiritu. O marahil natukso ka lang. Pero, ngayon pala magsisi ka na. Amen? Ito po ay realidad na pangangaral. No? Pwede ko naman hindi sabihin to eh. Pwede tayo magkakaisa, magkakasundo, na hindi na natin minimension yung tama. Pwede naman yun eh. Pero mahalaga na ipapakita din ng Diyos sa mga tao kung anong tama at mabuti. Kasi yun ang magbabago ng ating buhay. Pati pamilya mo, may pamamana mo yun eh, yung katapatan. May pamamana mo yan. Eh kung sa pamilya nga natin, hindi tayo naging tapat, paano pa magiging tapat tayo sa ibang tao? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at manahang kang ligtas sa lupain. Amen? Pag umaasa ka sa Diyos, ginagawa mo yung tama, ay payapa ka. Naninirahan ka sa isang lugar, payapa ka. Kasi alam mo, wala kang ginagawang masama. Sinusunod mo ang salita ng Diyos. Amen? Hello? Hindi ka napepresyohan. Alam mo ba, pagka isang tao po ay nabibili, wala kang karapatang magreklamo sa bumili sa iyo kasi bayad ka. Sabi mo sa iyong katabi, bayad ka eh. Kaya wala kang karapatang magreklamo. Amen? At doon naman sa mamimili, maniwala po kayo, magme-maintain kayo. Pag binili mo yung title, sigurado magme-maintain ka. Kailangan ma-maintain mo yung ginawa mo. Di ba ang hirap? Pero pagkaloob, kasi may tinatawag na permissive will. Yung permissive will, talagang sinunod mo yung gusto mo. By hook, by crook. Pero, ang kapalit noon, suffering. Pero kung ikaw ay ipinaubaya mo sa Diyos, ang Diyos ang gumalaw, payapa ka. Ang dulot po ng kagalakan, nagpapasalamat ka. Kasi alam mo, Diyos ang naglagay sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pasalamatan po natin kasi po, may mga plano ang Diyos. Meron tayong gusto. Tingnan niyo po. Meron tayong gusto sa buhay. At doon po sa nakikinig, may mga sarili tayong plano. Pero minsan, sisirain ng Diyos yung sarili nating plano. Tanungin niyo po ako, bakit? Kasi yung sarili nating plano, yun ang sisira sa atin. Hello? May mga plano tayo sa buhay na minsan sisirain ng Diyos yan. Kasi the best yung plano niya sa atin. Kasi pagka ang nasunod talaga, gusto natin, yun ang sisira sa atin. Pero kapag ang nasunod ay ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, mapayapa ka sa pagtulog sa gabi.
alam mo, kasama mo ang Diyos. Ang pinagtatagumpay ng Diyos na tao, yung alam niya kasama siya ng Diyos. Ano man pagsubok, tumatayo yan sa tama. Hindi magigiba yun. May pera at wala. Gutom yan o hindi. Alam niya, maliwanag sa isip niya, yung kanyang ginagawa. Yun ang mga taong binebless ng Lord. At may integridad. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? So, ang topic po natin ay magpasalamat. Kailangan i-mention ko ito kasi mahirap na magkakasama tayo, nagbubulahan tayo. Mahirap po yun. Ang mas maganda po talaga totoo. Masarap kasama ang mga taong totoo. Kahit dadalawang po kayo, sasampu kayo, lilimang po kayo, basta totoo. Grabe eh. Yung mga militar na nagtatagumpay, isa lang yan. Ang Israel, bakit hindi naman sila marami? Pero iisa lang sila ng puso't damdamin. Babae, bata, sundalo yan. Lahat ng mga Israelita, tiniren sila para maging sundalo. Isa ang kanilang puso, isa ang kanilang damdamin. Walang gumigewang doon. Iisa ang kanilang vision, iisa ang kanilang mission. Isa lang. Ipagtanggol ang kanilang bayan. Amen? Kaya kita nyo, kahit girahin sila ng malalaking bansa, hindi sila magapi. Bakit? Iisa sila. Sabihin mo sa ang katabi, iisa sila. Alam niyo po, mahal ko po kayo. Mahal ko po ang mga nakikinig. At marami pang magagandang bagay ang Diyos sa gagawin sa atin. Marami pa siyang gustong ibuhos eh. Kaya lang, hindi niya maibuhos kasi may mga inaayos pa sa puso. Pero para sa mga mananampalataya, dapat ito ay given na sa atin. Yung umaasa ka sa Diyos, ang mabuti ginagawa, at may kapayapaan ka. Amen? Pagpapalain po kayo at ang yung pamilya po ng bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa una po ay yung po tinatawag na bakit kailangan tayo ay magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Giving thanks is good for us. Pagpasalamat tayo dahil ito po ay makabubuti sa atin. Number 2, sabi po rito, we give thanks because we are saved. So, dapat tayo magpasalamat dahil iniligtas tayo ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, iniligtas tayo ng Diyos. Sabi po rito sa Habakkuk 3:17-18, bagamat di mamunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Amen? Grabe ang declaration ni Habakkuk. Kahit daw hindi mamunga po yung ulibo, yung ubas, mawala man po yung baka sa kulungan, tupa, magpapasalamat pa rin siya sa Diyos. Kaya po ba nyo yan? Sabihin nyo sa inyong katabi, kaya po ba nyo yan? Amen? Kaya po ba natin yon? Ano, sa lahat po na nakikinig, magpasalamat tayo, iniligtas tayo ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, kahit anong hirap ng sitwasyon, ay mayroon ka pa ding pwedeng ipagpasalamat sa Kanya. Amen? Lord, salamat po sa aking gamot na pain reliever. Dahil naalis nito ang sakit na nararamdaman ko. Lord, salamat po sa mga doktor na ipinadala mo sa akin at sa mga nurse na nag-iasikaso sa akin. Lord, salamat po sa mga kaibigan ko na ginagamit mo para palaksin ang loob ko. Lord, salamat po sa kanilang pagbisita, tawag, text, dahil nararamdaman ko ang pagmamahal nila sa akin. Lord, salamat po sa mga salita mo na nagiging gabay ko araw-araw. Lord, salamat po sa mga taong araw-araw ay nananalangin sa akin. Lord, salamat po sa mga itinuturo mo sa akin sa pamamagitan ng mga challenges sa buhay. O, di ba? Nagpapasalamat ka sa lahat ng sitwasyon. Dahil niligtas tayo ng Diyos eh. Alam niyo po, kaya ako po itinuturo ito sa inyo. Ano ho? Ay
Ang eleksyon, isang araw lang. Pero yung pamilya ng Diyos, habang buhay tayo magkakasama eh. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya, minsan may correction. Iyon ay para sa kabutihan natin. Kasi ang sa gobyerno, 3 taon, 6 na taon, 10 taon, 13 taon. Pero ang pamilya ng Diyos, walang hanggan yan eh. So, bilang totoong nangangaral ng salita ng Diyos, at I never compromise sa mali. Sasabihin ko po yung, habang buhay ako, sasabihin ko yung tama. Baka dumating yung isang araw na sisihin niyo ako. Hindi naman tinuro ni pastor yan sa amin. Pero, Lord, salamat po. Pagkatapos sa mga pagsubok na aking naranasan ay ako naman ang magpapalakas at magko-comfort sa iba. Sabihin, matapos na tayo turuan, hubugin. Darating yung araw. Ikaw naman yung magpapalakas at magko-comfort sa iba. Kaya, magkakasama po yan. Yung nagpapaturo tayo. Pag marunong ang taong tumanggap ng pagkakamali, yan po yung mga taong iniaangat ng Diyos. Si David, hindi naman perfect nagkamali. Pero marunong siyang tumanggap ng pagkakamali. Hindi siya naging defensive. Mali si pastor, tama ako. Hello? Pero pagka ina-accept natin, Lord, salamat po sa pagtuturo niyo sa akin. Isang araw ako naman na magpapalakas. Isang araw ako naman magtuturo. Thank you po, Lord. Amen? Kapag tayo ay mapagpasalamat sa Diyos, ay nabubuksan ang ating mga mata, na kahit sa anumang sitwasyon ng ating pinagdadaanan, ay nakikita pa rin natin ang kabutihan ng Diyos bilang ating tagapagligtas, tulad ni Propeta Habakuk. Kahit negatibong sitwasyon. Amen? So, tapos na po yun. Panahon ito ng pagtuturo. Kasi ang Diyos po ay, tandaan niyo po, ang Diyos ay pag-ibig, pero justice siya. Hindi tayo prosperity gospel. Yung nagtuturo lang puro sa pagpapala, biyaya. Nagtuturo tayo sa church ng kabanalan. Kasi po, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Sabi po sa 2 Corinthians 5:10, mabuti man o masama ang ginagawa ng tao nung siya'y nasa lupa, haharap siya sa hukuman ni Kristo. Basta gawin natin ang tama. Fight the good fight of faith. Huwag tayong patokso. Ang dyablo ay nagwawala. Amen. Malapit na po dumalik ang Panginoon, kaya ang dyablo nagwawala. Gagawin niya lahat. Pero ang mga anak ng Diyos na totoo, tunay na may relasyon sa Diyos, alam niya yung tama. Amen? Pero hindi kayang ibuwal, hindi kayang tibagin yan. Kasi may relationship sa Diyos yan. Kagaya ni Propeta Habakuk. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ano po yung una? Giving thanks is good for us. Number 2, we give thanks because we are saved. Number 3, last na po ito. Sabi po rito, giving thanks bring us closer to God. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Dahil yung pagpapasalamat, lalo tayo nagiging close sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, lalo kang nagiging malapit sa Diyos. Lord, salamat sa karanasan. Salamat sa nakaraang buwan. Ang dami kong natutunan. Lord, salamat po sa nangyari. Pero, nandiyan ka pa rin. May nakakarinig pa rin ako ng inyong kalooban. May ginagamit pa rin tao. Lord, salamat sa pagsubok. Lord, salamat po kung may nagkamali. Lord, salamat sa pagtutuwid mo. Hindi man kami perfect. Hindi ko po sinasabi sa inyo na perfect po ako. Pero, ang sinasabi ko po sa inyo ay yung gawin natin yung sikapin nating maging matapat sa harapan ng Diyos. Amen. Mahirap po, lalo na kung pag wala po nagsalita ng makatotohanan, ay sama-sama na po ang tao doon sa mundo. Amen? Hello? Bakit po tayo minsan ay naghahanap po ng lugar na napapayapa tayo? Kasi iba naman narinig natin dito eh. Kasi dito, wala nang lasingan dito. Amen? Wala po yabangan dito. Kundi ang tinuturo dito, salita ng Diyos.
na magbabago ng ating buhay. Pati po yung, grabe. Sabi mo sa katabi, grabe. Yung mga anak mo, apo mo, mamanahin sa iyo yan. Kung tapat ka, pati mga anak mo, magiging matapat yun, apo. Mamanahin yun. Susundan yun eh. Kasi ginagawa mo yung tama eh. Amen? So, number 3. Giving thanks bring us closer to God. Dito po sa Mateo 11 verse 25, sabi po rito, nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo. Di ba? Si Jesus Christ po ito. Salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Amen? So, nagpapasalamat si Jesus sa Ama. Close na close si Jesus sa Ama. At ang sabi niya dito, minention niya yung bata. Yun daw pong ang kalooban ay bata. Sabihin mo sa katabi, katulad mo. Ay, yun daw po yung binubuhusan ng kaalaman. Ano po ba ang katangian ng bata? Ano ho? Siyempre, ang katangian po ng bata, mababang loob po yan. Alam niyo po, ang bata, mababaw po ang kaligayahan niya. Amen. Pangalawa po ay wala yung pag-aalinlangan. Tingnan niyo po yung mga anak niyo at apo, hindi naman niya nag-aalala sa kanilang pamatrikula, sa kanilang kakainin. Payapang-payapa yan, alam niya, si tatay, si inay, ipuprovide yung aking pangailangan. May pampasko ako. Amen. May handa sa birthday ko. Walang pag-aalinlangan yan. At tingnan niyo po yung bata. Bakit nihilin tulad ni Jesus sa bata? Yung kalooban ng Diyos ay katulad ng naghahari sa kagaya ng bata. Ang bata po, hindi po mapagtanim ng galit. Yung mga yan, di ba, naglalaro. Mamaya mag-aaway yan. Maya-maya magkakasalin na uli. Amen? Walang malisya. Amen? So sa atin po, kasi alam ko po na dito nakarang eleksyon, marami pong mga magkakamag-anak, amen, magkakaibigan, medyo nagkalayo-layo. Tapos na po, isang araw lang po yun. Sabi mo sa katabi, isang araw lang yun. Mas mahalaga pa rin yung relation. Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo po ako kung bakit. Ano bang pinapahalagahan ni Jesus? Yung Biblia. Saan ba yan nauwi? 2 utos lang. Mateo 22:37-39. Sabi doon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa. Ibigin mo yung kapwa. Amen? Nangyari lang yan kasi kultura ng Pilipinas. Kailangan talaga na makipaglaban. Pero tapos na. O yung nakaupo, idalangin natin, pagpalain natin. Amen? Tapos, tayo naman, matindi pa nga yung tama ng mga supporter. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Yung mga kandidato natutulog na, payapa na, yung mga supporter may mga tanim-tanim pa. Ngayon, bilang Kristiyano po, ay kalimutan na natin yon. Makipagkasundo tayo. Sabi po sa Mateo 5:9, mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, tatawaging anak ng Diyos. Masarap po yung nag-release ka ng forgiveness. Kasi talagang normalan naman yan eh. Kaya lang, huwag papatagalin. Ano ho? Magbatian na. Tapos na yan. Tandaan niyo po ito sasabihin ko. Yan ay temporal lang. Ano ho? Yang election, term ng sa gobyerno, 3 taon, 6 na taon, 10 taon. 13, 15, 20. Pero yung mga anak ng Diyos, habang panahon tayo magkakasama. Amen? Habang buhay. Ngayon, tapos na. Bukas, pumunta na kayo sa negosyo. Pag-aral kayo. Magbukid kayo. Manalangin kayo. Yung mga nanalo, bless natin. May panahon eh. At yung hindi pinagkalooban, ay salamat sa kanila dahil nakibaka sila. At the best ang plano ng Diyos sa atin. Sabi po sa Kawikaan 16 verse 9, ang tao ang nagpaplano, ang Diyos ang nagpapatupad. Alam ng Diyos yung puso natin. Ang Diyos ang nakakalam.
At last verse, sabi po sa Roma 8:28, ang lahat ng bagay gumagawang nakakalakip-lakip, nakakatagni-tagni. Kaya maraming salamat po na magpasalamat pa rin tayo. Dahil nangyari po ang purpose po ng Diyos. At ang mahalaga lang, yung puso natin. Magpatawad tayo kung merong nasagasaan tayo. Amen? Humingi tayo ng tawad sa mga napagkasalahan natin. At mabubuhay tayo na mapayapa, tahimik. Kasi po, ang magliligtas naman sa atin, hindi naman po ang gobyerno. Ang magliligtas sa atin, hindi ang sino man tao. Ang magliligtas sa atin, walang iba kundi si Jesus. Ang itatanong pa rin ng Diyos, pagharap natin sa hukuman ni Kristo, anong ginawa mo sa lupa? Yan pa rin. So, ang pagbutihin natin ngayon, focus ulit tayo sa ministry. Ang ministry mo. Ang trabaho natin, mag-win soul and make disciple. Inilaban lang natin yung alam nating tama dahil anak tayo ng Diyos. So, ngayon, ang Diyos pa rin ang final approval. At sa susunod sana, dapat isalaan tayong puso, isalaan damdamin. Kagaya ni Joshua. Wala na pong akan. No? At kasi isang family tayo, spiritual family tayo. Tandaan niyo po, ang tagumpay nasa unity. Maniwala po kayo. At hindi masama yung magsabi ka ng totoo. Pastor, ganito ako ganito. Mas maigi pa yung ganon. Kaysa walang lihim na hindi nabubunyag. Amen? Sabi mo sa katabi, walang lihim na hindi nabubunyag. E-expose po ng Diyos yan. Amen? Ngayon, sabi po doon sa Kawikaan 10:9, ang namumuhay ng tapat, pinag-aharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas, malalantad, balang araw. Marahil ngayon, masaya ka, mapayapa ka. Baka ngayon, natanggap mo, ubos na Amen? Baka nag-iintay ka na naman. Kung tumayo ka sa tama, kahit galunggong lang, paayap, yung alam mo, wala kang konsensya. Walang pwedeng mag-control sa iyo. Walang pwedeng magdikta sa iyo. Ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Payapa ka, panatag ka. Kasi ginawa mo yung tama. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, 3 po yung ating napag-aralan. Ano po? Giving thanks is good for us. We give thanks because we are saved. Giving thanks bring us closer to God. Mahal ko po kayo. Mahal ko po yung nakikinig. Lagi po tayo sa salita ng Diyos. Kasi po, ang salita ng Diyos, ang pattern ng ating buhay. Majority man yung nag-yes sa mundong ito, nag-iisa ka na lang na nakakaalam ng tama, nagnono ko pa rin. Kasama mo ang Diyos. Hindi tayo sasama doon sa agos ng mundo, isineperate tayo ng Diyos. Mananatili ang integrity ng church pong ito. Kasi gagamitin po tayo sa maraming tao. Purihin po ang Diyos, pagpalain po ng Diyos yung bansang Pilipinas. Aming Ama, salamat po. Dalangin po namin pagpalain nyo lahat ng mga naluklok nito nakaraang eleksyon. Sa mga barangay officials, pinagpapala po namin sila. Ang dalangin po namin ay patunayan nila yung kanilang mga ipinangako. At makikita ng mga tao yung resulta nito. Kasi sila po ang nagdeklara nito. Lord, thank you po at maraming salamat din po. Pagpalain niyo po ang bawat nakinig na may natutunan kami ngayong umaga na dapat magpasalamat kami dahil alam po namin na ito po ay makakatulong sa aming buhay. May pamamana po namin ito sa aming pamilya. Doon sa mga hindi po pinalad na manalo, salamat, may the best na plano kayo sa kanilang buhay. At alam namin na kayo nakakaalam ng plano nyo sa buhay po ng bawat isa. Ang church patuloy pong tatayo sa tama. Hindi po ito makikipag-compromise sa mundo. Sa Jesus ang Panginoon ng bawat church. At doon po sa mga bago, ngayon lang po kayo nakadalo. Ngayon kayo nakapakinig ng ganitong pangaral, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat po ng inyong salita ang pattern na aking buhay. Kahit tinukso ka, tumayo ka sa tama.
Maghari ka sa aking puso. Inaamin ko ang aking pagkakamali. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Sila po tumanggap ngayong pong umaga sa Pilipinas, sa ibang bansa. Pagpalain niyo po sila. I-bless niyo po sila. Maraming salamat din po na kami po ay nakapahinga mula po noong October 28 hanggang ngayon. Bukas, dalangin ko po sa mga mag-aaral, mga magtatrabaho, nagninegosyo, maging sa OFW, pagpalain niyo sila. Salamat po sa panibagong sigla at lakas na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat sa matagumpay na reunion ng bawat pamilya. Buklod ng pag-ibig sa mag-asawa. Maging sa mga single parent, pagpalain niyo. Yung mga anak, susunod po sa kanilang mga magulang. Ang aming bansa ay pagpalain niyo, kapayapaan po. Kagaya po na sinabi niyo sa awit 37 verse 3, sa inyo kami aasa. At gagawin namin palagi ang mabuti. At mananahan kami sa lupaing pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, Diyos, sa pagpapala niyo po sa buhay po ng bawat isa at yung mga resources, yung mga saka, poultry na manok, poultry na itik, trabaho sa gobyerno, sa private sector, OFW, i-bless niyo po ang bawat pamilyang Pilipino. Ang kanilang mga anak at apo'y magtatapos ng pag-aaral. Ang mga kabataan ay gaganda po ang kanilang buhay. Magiging mga professional sila at magiging future leader sila ng simbahan, ng gobyerno, ng mga kumpanya, at magiging mabubuting magulang po sila. At salamat po, ligtas palagi ang bawat isa sa aksidente, sa sakuna, even sa anumang uri ng karamdaman, iligtas niyo po ang buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong biyaya, pagpapala. At alam po namin na kayo po ay Diyos na mabuti, dakila, at hindi po nagbabago. At salamat po, pinagpala niyo po ang aming bansang Pilipinas. In Jesus' name we pray. Amen and amen.